Magandang araw sa inyong lahat. Nasaan man kayo sa daigdig. Ako po si Spox Roque kasama si... Maharlika. So magandang araw Pilipinas. At syempre, andito pa rin ang tandem para sa bayan. Kasama si Spokes Harry. So Spokes, medyo malungkot actually yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Dahil dito sa habilin or letter ni PRRD. Well, ilang araw bago po ang simula ng confirmation of charges si Tatay Digong, siya nagpahiwatig unang-una na hindi siya dadalo po sa paglilitis na yan. No? Ang confirmation of charges po, yan pa lang yung stage kung saan i-determine ng pre-trial chamber kung merong probable cause no, para magtuloy sa pagbibista ng kaso. Ang pagkakaiba po sa proseso ng Pilipinas at ng ICC, kulong muna, napakababaw ng ebidensyang hinihingi, good grounds lamang, na dapat sana ay binabalanse sa pagbigay ng interim release. Pero sa kaso ni Tatay Digong, hindi po siya binigyan ng interim release. Ibig sabihin, isang taon na siyang nakakulong, pero wala pang probable cause. No? At sa probable cause, dahil ito nga po ay kabahagi ng proseso ng trial no, sa ICC, may karapatan ang mga nasasakdal na maging present sa courtroom para makonfront ang kanilang mga testigo. Yes. Pero kasi Spokes, yun na nga, hindi pa na, which is, proseso ng ICC. Pero malungkot dahil hindi pa man napapatunayan o na-confirm yung mga binabato kay PRRD, ay nagdusa na siya sa kulungan for almost 1 year na dahil nga dito sa bangag na gobyernong ito, na Marcos governments, which is nakalagay naman at sa liham o sa habilin ni PRRD kahapon nung nirelease na yung statement niya. Alam mo, yung kanyang habilin na hindi siya personal na pupunta sa hukuman para saksihan ng kanyang confirmation of charges, hindi lang niya pinahiwatig na hindi nga siya sisipot o hindi nagbigay din siya ng mensahe sa taong bayan. Siguro para makarating sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung habilin ni Tatay Digong, basahin natin ngayon na palangga Maharlika, yung habilin ni Tatay Digong. Simulan mo. Siguro isa-isahin natin para ano ng mga tao ano. So, sabi niya dito sa first paragraph ay Rodrigo Roa Duterte wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27, 2026. So, ibig sabihin, wini-waive ko. Kumbaga, may karapatan ako na maging present sa pre-trial, sa confirmation of charges, pero ako na mismo nagsasabi, hindi na ako dadalo dyan sa confirmation of charges na yan. Yeah, so very emotional sa akin. Kasi doon pa lang sa unang bahagi, talagang ramdam mo na labag sa kalooban ni PRRD na syempre pagpifiestahan siya ng mga taong nangapi o mga kalaban, like, sino bang kalaban? Ang gobyerno. So, yung binasa ko yon, di ba sabi ko nga sa inyo, napaka-emotional, even though nasa UN tayo kahapon, no? Naimbitahan tayo. Pero, nakakalungkot. So, dito sa second paragraph, kasi meron ng karapatan na hindi na niya pinaninindigan. Yes. At yan ay nagpagpahiwatig din kasi na hindi siya naniniwala dun sa proseso na pinagdadaanan niya ngayon. Pero anong susunod na sinabi? Sabi niya, I understand the consequences of waiving this right which has been thoroughly explained to me by my counsel and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. So naintindihan ko kung ano yung mangyayari kapag ako ay hindi nga sumipot doon sa confirmation of charges. At ito naman ay pinagbigay alam sa akin ng aking abogado at binibigyan ko naman ng buong tiwala ang aking mga abogado na kaya nilang ipresenta yung panic ni Tatay Digong na walang probable cause. No? So, Spokes, ano ang ibig sabihin nito? Ikaw bilang ICC lawyer, ano yung consequence sa pag-waive ni PRRD? Hindi nila makikita si Tatay Digong bilang isang akusado sa hukuman. Pero partner, meron akong balita na hindi pumapayag ang ICC na hindi siya sisipot. Okay. Dahil yung waiver of right, gusto nilang gawin yan sa harap ng hukuman. So yung iniiwasan ni Tatay Digong na haharap bilang isang akusado
baka hindi pa mapagbigyan at pakakalag ka rin pa rin siya sa hukuman para siya ay magsabi na talagang hindi niya ninanais na humarap sa hukuman bilang isang akusado. So pati yun ay mukhang ipagkakait sa kanya ng ICC dahil lang talagang pake ng ICC sa pakita sa buong daigdig na para bagang kriminal itong si Tatay Digong, no? At kakalag ka rin nila si Tatay Digong sa hukuman maski ayaw na niyang pumunta dahil ito naman po ay waiver of rights. Napakasama po ng mukhang mangyayari sa 23 ng Pebrero dahil may balita rin na nag-i-insist ang ICC na yung waiver kinakailangan personal na pirmahan daw ni Tatay Digong sa harap ng hukuman na sa tingin ko naman ay hindi kinakailangan. Alam mo, sa pagpaliwanag mo pa lang na kakalad ka rin nila, parang dinudurog yung puso ko ngayon na parang, what if talagang, which is sinabi naman ni PRRD spokes na hindi siya talaga attend. Kumbaga, pinaubaya niya na sa kanyang mga lawyer o sa kabila ng mga consequences na harapin niya. Let's say, ako si PRRD, ayoko, dito lang ako, hindi ako sasama sa inyo. Kaya saktan niyo ako, hilain niyo ako, anong mangyayari doon? Well, yun na nga po, kakalad ka rin siya. At ang gusto kasi nila ay mapicturan doon sa lugar ng hukuman kung saan tumatayo ang mga akusado para ibogay sa daigdig na heto, gumagana ang ICC, may akusado kaming linilitis. Dahil nga alam natin na talagang nagpipilit sila na magkaroon ng jurisdiction maski wala na dahil wala nang saysay ang ICC kung wala si Tatay Digong. So itong banta, nakakalad ka rin nila si Tatay Digong, consistent doon sa nais mangyari ng ICC na kaya naman pinagpapatuloy talaga ang kaso lamang kay Tatay Digong, miski malinaw na walang jurisdiction, ay dahil kailangan siya ng hukuman mismo para sila ay patuloy na gumana para ang mga huwes, mga prosecutor at ibang empleyado ng hukuman ay patuloy na sumuweldo. So, ibig sabihin, physically, kakalad ka rin. Pag kunyari, nakahiga siya dun sa bed. At sabi niya, ayoko dahil nag-waive na ako ng rights ko dito. Kung sinabi niya man dun sa sulat niya, di ba? Na ito, basahin ko na yung susunod. Ano? Sabi niya, I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. Ayaw ko nang subaybayan din mismo kung anong nangyayari sa paglilitis maski pa sa paggamit ng teknolohiya. Ibig sabihin, Ayaw even na on Zoom or on teleconferencing, ayaw na niyang makita. At yung original kopya ng kanyang pag-waive ay isusumite ng kanyang abogado sa hukuman. So ibig sabihin, kumbaga, wala nang pakialam si Tatay Digong kung ano mangyari doon sa paglilitis. Hinahayaan na niya mga abogado, hindi naman niya ina-abandon yung depensa niya. Hinahayaan na niya mga abogado na protektahan ang kanyang karapatan at magpresenta ng mga ebidensya at i-confront ang mga testigo. Pero siya mismo personal, wala na siyang kagustuhan na sundan pa ang mga pangyayari sa kanyang paglilitis. So, di ba, ang ICC ay kaya nila itinalaga dyan para protektahan ang human rights. Yes. So, sa case ni PRRD, di ba, karapatan niya yun eh. Na ayaw niya na, sinusuko niya na ngayon sarili niya eh. Na kahit namatay na siya sa loob, okay lang sa kanya, yun ang fate niya. So, may karapatan ba, folks, ang ICC na literally nakalad ka rin siya para i-present sa audience? Alam mo, yan ang masakit eh. Wala. Yeah. Kasi wini-waive na yung right eh. Bakit pa kailangan siyang kalad ka rin? Para lang mapicturan na siya ay isang akusado sa ICC. Ngayon, alam mo ang problema kasi sa karapatang pantao, ang may obligasyon niya na itaguyod at protektahan mga estado na kasapi sa UDHR, Universal Declaration of Human Rights, at saka sa ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. So, kung hindi ka estado, wala ka naman talaga obligasyon na protektahan at itaguyod. Kaya nga ako sa mulat-mula, ang aking punupuntirya ay yung Netherlands. Yeah. Kasi Netherlands ang bansa, doon nakakulong si Tatay Digong, doon naroroon ang kulungan niya. Sila ang nag-receive mula sa eroplano papunta sa ICC facility. So, obligasyon talaga na itaguyod at protektahan ang karapatan ni Tatay Digong ay nasa Netherlands sa state at hindi naman sa hukuman. Yeah. Sabi Ito, niya, itong susunod na babasahin mo ay napaka-importante. Sabi niya, I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen, forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention
of my country's constitution and national sovereignty. Ito pa ang pinaka-importante. Hindi ko kinikilala ang kapangyarihan ng hukuman na litisin ako. Ako ay isang Pilipino na sapilitan na isinakay sa isang eroplano at pinadala dito sa The Hague. No? Labag sa saligang batas ng Pilipinas at labag sa pagiging soberenya ng bansang Pilipinas. Kasi alam niyo po, ang ibig sabihin kasi, kapag ikaw ay isang soberenyang bansa at malayang bansa, lahat ng krimen na mangyayari sa iyong teritoryo ay dapat litisin lamang ng mga hukumang Pilipino. Pero sinasabi nga niya, dahil hindi na tayo miyembro ng ICC nung siya ay sapilitang dinala at kinidnap sa Netherlands na mga bangag, hindi niya kikilalanin ang jurisdiksyon ng ICC, no? Dahil nga ito'y labag sa pagiging malaya at soberenyang bansa ng Pilipinas. Yeah, so pinapaalala niya sa taong bayan na talagang illegal yung pagpapadala sa kanya. At labag sa Labag kanyang sa batas. karapatan, labag sa saligang batas, labag sa soberenya ng bansa Pilipinas na sa mulat-mula naman po ay sinasabi natin. Yeah. Sabi niya, my kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. Na yung kanyang pangingid na papunta sa The Hague ay ginawa ng sa pagkakaroon ng sabwatan sa opisina ng presidente na Marcos Jr. na bangag at ginagamit ang isang plane na charter pa para lamang siya ay kidnapin at dalhin sa The Hague. Yeah, so sobra, no? Nakakalungkot, mga kababayan, pero... So makikita natin na patuloy ang objection ni Tatay Digong sa jurisdiksyon ng hukuman dahil kapag ang jurisdiksyon sa pagkatao ng isang akusado ay ginawa sa pamamagitan ng isang illegal na pamamaraan, yan ay sapat na dahilan para mawala ng jurisdiksyon ng hukuman. So hindi niya wini-waive yun. Ang wini-waive lang niya yung pagharap sa hukuman pagdating ng confirmation of charges, pero hindi niya wini-waive yung katotohanan na walang jurisdiksyon sa kanyang pagkatao dahil siya ay kinidnap at ang isang illegal na bagay ay hindi po pwedeng magbunga ng legal na jurisdiksyon. Yeah. The claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. These claims have been peddled by my political opponents for many years, and as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. Yung sinasabing mga extrajudicial killings ay malaking kasinungalingan. No? Itong mga paratang nito ay nanggagaling sa aking mga kalaban sa politika na sa matagal ng panahon na, at alam naman ng bayan yan, ay nanggagaling sa mga testimonya ng mga taong walang kredibilidad dahil sila po ay napatunay mga sinungaling na. Ang tinutukoy niya dyan ay yung mga na-contempt na sa hukuman. No? Sino nga ba ito? Sa senador. Yung na-contempt na sa Senado dahil doon sa pagsisinungaling na sila nga daw ay pumatay dahil sa utos ni Tatay Digong. Yeah. Sino nga ba yun? Starts with an M eh. Yung taga Davao na starting with an M. Matibag? Hindi. It starts with an M. Sino ba yun? Ano pangalan? Sino yun to? Isa yan eh. Doon sa mga nagsisinungaling na ngayon, nandyan ngayon sa Hague. Yung lalaki. Yung lalaki na M ang start ng pangalan. Alam mo, may karanasan ako dyan. Sabi niya, meron silang linibing ng mga bangkay. Bato-bato. Bato-bato. Yes, si Bato-Bato. Hinukay namin yung lugar kung saan siya di umano naglibing. Ang nakita lang namin, buto ng aso. Baka so talaga, yung aso. yung Matubato na yan, sinungaling, nakulong na yan sa Senado sa pagsisinungaling, at ngayon, sila itatayong mga star witness dyan sa ICC. At hindi lang yun, folks. Yung, di ba nanawagan pa sila na mag-volunteer yung mga witness Yes! daw. Di ba? Na mga police. So, doon pa lang. Oo. After 1 year na kinulong nila si Tatay Digong, desperado sila para sa mga testigo. Nag-advertise pa. Saka nakakita hukuma na nag-advertise para magkaroon ng ebidensya matapos nilang makulong sa halos 1 taon ng akusado, di ba? Yeah. So, at saka syempre, huwag natin kalimutan na mga nagsasabi rin ng kasinungalingan na guilty si Tatay Digong ay gaya ni Laila de Lima, no? Na hindi bababa sa 10 ang nagsabi na talagang involved sa kalakalan ng pinagbabawal na droga. Siya ay naabsulto, totoo, pero hindi niya inaamin hanggang ngayon na yung judge nag-absulto sa kanya ay estudyante niya sa San Beda College of Law sa Persons and Family Relations. At ang sabi niya, hindi raw niya maalala. Kasi nungalingan yan. Kasi lahat ng nagtuturo ng batas, at ako naman ay mas matagal nagturo sa kanya at full-time pa ako, alam namin na kapag merong estudyante naging West, parang
gold medal yan. Yeah. Kasi yung isang tinuruan mo, ngayon ay naging maestrado na nagpapatupad ng batas. Kasi lungalingan po yan. At sa tingin ko, pagdating na takdang panahon, pwedeng mabuksan muli ang kaso ni Leila de Lima. Dahil tingin ko, napagkaita ng due process ang Estado nung hindi inamin, nung huwes at ni Leila de Lima, yung relasyon nila. Di ba? Ba't di naman nila pinagbigay alam sa prosecution niya? Nang sa ganun, ay pwedeng humingi ng pwedeng humingi ng magpa-recuse, no? Magpa-inhibit dun sa judge na yon. Parang tinago nila pareho. Well, kaya nga, tama si PRRD, yung mga nag-akusa sa kanya, tainted yung mga kredibilidad. Yes. So next line, sabi ni PRRD, I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. Tigil ka muna dyan. Yeah. Importante yan. Yeah. Hindi na siya attend ng mga pangyayari sa paglilitis na alam niyang makakalimutan naman niya within minutes. No? Ibig sabihin talaga hindi na siya nakakaalala at may problema na talaga sa memory. No? Yeah. Na ayaw naman tanggapin ng hukuman. Sino pa bang makakasabi kung ikaw yung makakatanda pa kung hindi yung tao mismo, di ba? At sinasabi nga niya, para kayo mag-a-attend, hindi ko naman maalala kung ano nangyari doon, di ba? So, ito yung pinapakita ni PRRD na physically and also mentally, hindi na siya fit dahil nga sa age niya. Kaya di ba yun yung pinopropose natin noon at hindi lang gusto ni PRRD na gamitin yon para sa interim release na sana. Pero sad to say, alam mo, aminin ko, day one pa lang, nais na sana ilabas itong issue nito. Kaya lang, nagkaroon ng concern ng pamilya na ayaw naman nila na maalala si Tatay Digong na naging limot-limot na, no? Yeah. Siguro, hindi dapat nagkaroon ng ganong pag-iisip, no? Pero ang katunayan, ayaw rin nilang masiraan ng loob ang bayan kung malalaman nila na naging limot-limot na si Tatay Digong. Pero sa akin naman, talaga, so, what do you process expect? of aging. 80 anyos na yan. Nangyayari talaga yun. Lahat tayo papunta rin Papunta, doon. Ako nga, magsisisenta pa lang, nagkakasimula Ako na yung mas aking bata sa'yo, paglimot-limot, no? Yeah. Ang mga asusi, hindi ko na maalala kung saan ko na ilalagay, no? Minsan, pati yung parking ko, hindi ko alam kung saan ko nag-park, no? Pero si Palangga naman, hindi ko maalala kung saan ko huling iniwan. Kasi maririnig ko yung kanyang boses. Yeah, Okay. but Patuloy natin. tuloy natin. Sabi ni PRD, I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. Napakalungkot po nito. I have accepted the fact that I could die in prison, sabi niya. But those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. Ito talaga ay nakakalungkot na, no? Kasi sabi ni Tatay Digong, ang gusto ko na lang, magkaroon ng kapayapaan dito sa selda kung saan ako ngayon ako linagay. Tinanggap ko na ako yung pwede mamatay sa loob ng kulungan. Pero yung mga gustong mamatay ako dito, dapat malaman ninyo na bagamat ako'y narito sa dahig at dito po posibleng mamatay, yung puso ko at aking kaluluwa ay palaging nasa bansang Pilipinas. Kaya nga, folks, nung sinabi mo kanina na kakalad ka rin si PRRD, ang sakit eh. I mean, nagbigay na siya ng kanyang statement na tinatanggap niya na yung fate niya. 'Di ba? Bakit kailangan nilang kalad ka rin ng PRD, which is, yun ang inaabangan ng taong bayan sa 23. Pero pag talagang yung nagmamahal ka, lalo na ikaw, dati kang cabinet secretary, nakita mo, mas nakilala mo si PRRD. 'Di ba? Nakakasama mo sa dinner, nakakasama mo sa travel, nararamdaman mo yung heart niya. Nakakalungkot na isang dating strong leader, katulad ni PRRD, na sinusurrender niya na yung sarili niya at sinasabi niya, I'm old, I'm tired, I'm frail. So, respetuhin niyo yung peace ko. Ito yung will ko, ito yung gusto ko. Alam mo itong sinabi ni Tatay Digong, nagpapakita kung saan ang gagaling yung kapayapaan niya sa kanyang puso bagmat siya'y nakakulong. Alam niya na siya'y malayo sa bansang sinilangan, pero alam niya na maski siya'y mamatay sa isang dayuhang lugar na yan ang talagang pinakaayaw niya mangyari sa kanyang buhay. Yung kanyang puso, yung kanyang kaluluwa, mananatili sa sambayan ng Pilipino. Yan ang paghihiwatig ng kanyang walang kamatayang pagmamahal sa ating mga Pilipino at sa ating inang bayang Pilipinas.
Sabi niya, Dahil dito talaga, hindi Yeah. natin makakalimutan si Tatay Digong. I have accepted the fact that I could die in prison. Nagkaroon siya ng kapayapaan, Yeah. knowing na miski sa dayuhang lugar siya mamamatay, ang puso niya, ang puso ng sambayanang Pilipino, magkasama pa rin tayo. Imagine mo sa last, sa mga pananalita niya, sabi niya, but those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. Tanggalin niyo ang pagkatao sa Pilipinas, pero hindi matatanggal. Ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa, nananatili sa bansang Pilipinas. Sabi niya, I am proud of my legacy of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Pinagmamalaki ko ang aking mga nagawa para sa ating bayan at sa aking serbisyo para sa aking mga kababayan kahit saan man sa daigdig nito. Walang dapat magduda sa kanyang pagmamahal at kanyang katapatan sa sambayan ng Pilipino. At alam naman natin na yung kanyang kapayapaan na nag-uugat doon sa pagkakaalam niya na ang puso at kanyang kaluluwa ay mananatili sa Pilipinas kahit nasaan siya. Yan po'y patunay na kanyang walang kupang pagmamahal sa mga Pilipino at sa inang bayang Pilipinas. Yeah. Actually, folks, habang umiikot tayo dito sa Europa, maramdam mo yung pagmamahal ng tao. Alam mo yun? Sobrang Tayo ay nanggaling na sa Croatia, tayo nanggaling na sa Linz, magkakaroon tayo ng pagtitipon dito sa Austria at saka sa Munich. Yeah. Kahit sa kapamunta, maski isang taon nang wala si Tatay Digong nakakulong, sila ay nagdadasal pa rin at nagsasabing, we love you, Tatay Digong. Yeah. Alam nyo, yung mga nakikita ninyo na nagsasaya din kami kahit papano. Pero yung mga behind the scenes, yung mga message ng tao, para kay PRRD, mga tanong sa atin, spoke sa Marlica, kailan ba talaga mapapalaya si PRRD? Alam mo, tumatangis sila eh. Kahapon lang sa UN, yung mga kababayan natin na mga Pilipino sa UN na na-invite tayo doon. Sobrang sakit at kung maririnig nyo lang yung sentimiento nila behind the scenes, talagang mararamdaman nyo yung pagmamahal, sobrang pagmamahal kay PRRD. Kasi tayo naging parang representante lang tayo eh. Dahil pare-pareho tayong sumusuporta kay PRRD at kumbaga parang inaano lang natin yung emotion ng mga tao dito sa Europa, iniibsan, di ba? Iniibsan natin through our presence. But at the end of the day, nararamdaman ko talaga yung pagmamahal. Nung napag-usapan natin to, yung isa doon na kababayan natin, ang sabi, naku, huwag yun ang parang basahin yan, iiyak na naman si Palangga, si Bing, I think yung pangalan niya. Doon sa panghuling salita ni si PRRD, sabi niya, kaninyo ako magpabiling sulugoon. Bisaya. Meaning, sa inyo ako mananatiling tagasilbi o inyong tagalingkod sa Tagalog. Forever, Forever. at your service. Yeah. Mga kaibigan, itong habilin ni Tatay Digong, kung tayo talagang babasahin ng tama, ang sinasabi niya, huwag kayong mag-alala, ako'y mayroong kapayapaan. Dahil miski ang katawan ko ay kinulong nila sa dahig, hindi nila maaalis ang aking pagmamahal para sa inang bayang Pilipinas. Patunay na kahit nasan man si Tatay Digong, ang puso niya nananatili para sa ating mga Pilipino, para sa bansang Pilipinas. Mga kaibigan, wala na akong nalalamang iba pang kabayanihan kung hindi itong salita ni Tatay Digong. Kulong niyo na ako dito sa malayang lugar, hindi niyo ako mawawalay sa mga minamahal kong mga kababayan. At siguro spokes kasi di ba nagkasabay to sa declaration ni VP, natatakbo siya bilang presidente. Ang nakikita ko dito, tanggap na, which is sinabi naman ni PRRD sa kanyang letter na yung faith niya na he could die in prison, kumbaga, respect my peace, Ito na yung gusto mangyari ng mga taong, galit sa kanya. Okay? Yung gustong mawala, mga Duterte. So, ang nakikita ko dito, parang somehow, tinatransfer ba, tama ba? Pinapasa na ni PRRD yung torch kay Inday Sara na
bahala ka na sa bayan. Pero alam niyo po, yung mga pananalita ni Tatay Digong na wag na kayo mag-alala sa akin, may kapayapaan ako dahil alam kong patuloy na mananatili ang puso ko sa bayan. Yan po ay ang kanyang pahiwatig din na siguro magpapatuloy ang kanyang pagmamahalan sa pagbisyo sa Pilipino kung hindi dahil sa kanyang personal na mga gawain, sa gawain na kanyang mahal sa buhay, lalong-lalo na si Inday Sara Duterte. Sinasabi niya, hayaan niyong ikulong nila ako, pero hayaan niyong magpatuloy ang aking legacy sa pamamagitan ng aking anak Yeah. na si Inday Sara. Dahil alam niya na si Inday Sara lang talaga ang pag-asa natin na makaahon dito sa kahirapan na hinaharap natin ngayon. Dahil ang ating Pangulo'y bangag, ang ating Pangulo'y korap, ang ating Pangulo'y makasarili, ang ating Pangulo ay wala na talagang kakayahan mamuno. At walang naidudulot na maganda sa mga Pilipino. Kita naman, ramdaman naman taong bayan. So, it's just so sad, but I think, may sa pamamagitan ni Inday Sara ay nakikita din ni PRRD, no? Na yung nagagawin ni Inday ang mabuti para sa Pilipino. Kasi imagine, sabi ni PRRD noon, kung natatandaan natin, spokes na ayaw niyang tumakbo si Inday na magpresidente kasi bata pa, may mga anak. Di ba? May mention siyang ganon. Pero, ang nakikita ko dito, hindi naman napilitan, pero siguro sinabi naman ni Inday na hindi siya ipinanganak para lang sa personal niyang happiness. So nakita talaga ni Inday na wala nang pag-asa sa Marcos Bangag administration. Kaya siguro nag-declare din siya na tatakbo ko para iligtas niya sa bangag na sitwasyon ang bayan natin. Kaya nga sa akin, kabayatihan, yung naging desisyon ni Tatay Digong na tanggapin ang kanyang kapalaran na mamatay sa kulungang dayuhan. Dahil alam naman niya na ito'y para sa bayan. Yung kanyang patuloy na pagkakakulong at posibleng pagkamatay sa isang dayuhang kulungan, yan ay dahil siya'y nagmahal sa bayan. Yeah. Dahil siya'y naglingkod. Dahil siya nagnais na magkaroon ng mga mapayapang mga komunidad, mas mataas na antas na kabuhayan ng mga Pilipino para magkaroon puli ng pagkakataon at taas noo, lalong-lalo na mga OFW, kahit nasaan sila dahil siya ay Pilipino. Yeah. At dahil dito, talagang dapat kilalanin natin si Tatay Digong hindi lang bilang isa sa pinakamagaling, kung hindi pinakamagaling na presidente sa ating kasaysayan, kung hindi isang bagong bayani. Isang buhay na bayani na ngayon po ay nakahanap ng kapayapaan sa kulungan dahil alam niya na yung pananatili sa kulungan niya ay hindi hadlang para patuloy na mahalin siya at siya ay patuloy na magmahal sa mga Pilipino at sa inang bayang Pilipinas. At syempre, pagpapatuloy din natin yung pagdasal sa kanya na sana dumating sa point, although alam natin na imposible, na makita pa natin siya, na makalaya siya at healthy pa rin siya sa kabila ng kanyang kondisyon. Well, what do you expect? 81, mag-81 na siya, di ba? So, i-pray pa rin natin yung kanyang safety and of course, yung kanyang health at magmilagro ang langit na ma-release siya. Hindi pa po imposible kasi nakabinbin pa rin yung apela pagdating dun sa kawalan ng jurisdiction na isang legal na argumento. Wala po kinakailangang ebidensya yan. Yeah. Ang tanong, ano bang sinasabi ng Rome Statute? Kailan ba nagsisimula ang jurisdiction ng hukuman? Ang sinasabi ng pre-trial chamber, nagsimula yan sa preliminary examination na wala namang kinalaman ng hukuman dahil ang preliminary examination ay gawain lamang ng Office of the Prosecutor. So, nung sinabi ng Rome Statute na kinakailangan mag-invoke ng jurisdiction ng ICC, kailan ba nagsisimula yan? Sa preliminary examination na wala namang kinalaman ng hukuman o doon sa pagdulog ng prosecutor para magpatuloy sa preliminary investigation na sabi ng dalawang mahistradong appeals chamber before, ay yun talaga ang basihan. At dahil yun nga ay nasimulan sa pangalawang taon, wala na jurisdiction. So, hindi pa po tapos ang laban. Meron pa pong issue ng lack of jurisdiction na hindi pa natidesisyonan. At ako naman ay nagkakaroon ng pag-asa kasi matapos magsumite ng mga posisyon ang prosecutor at ang Tatay Digong, humingi pa ng karagdagang obserbasyon ang hukuman, ang appeals chamber. Patunay na pinag-iisipan ng malalim. At sa tingin ko, wala pong imposible sa ating Panginoon. Pagpatuloy po natin ang ating pagdarasal para makauwi si Tatay Digong.
Yeah. Okay ka lang, partner? yeah. Alam ko napaka-emotional itong mga pinag-uusapan Okay lang, natin. At alam ko lahat kayo ay nahahabag din dito sa huling habilin ni Tatay Digong. Pero ang importante po lahat tayo ay manatiling buong loob, magdasal, at siguraduhin na magtatapos na ang pamumuno ng mga bangag, mga kurap, mga walang pagmamahal sa bayan, at mga makasarili. Ang pangalan po nila, mga Marcoses. Ako naniwala naman ako, spokes, na may karma eh. Dahil sa kabila ng, kung babalikan natin si PRRD, yung nagpalibing kay senior. Tapos, ito ang pinalit ng mga walang hiya. Diba? Gusto nilang ilibing sa Kumunoy ang Pangulong Duterte sa labas ng bansa dito sa Netherlands. So, nakakagalit lang na like ako, supporter ako dati ng mga bangag, di ba? Kung pwede ko lang ibalik yung time. Kung pwede lang, kaso hindi pwede. Ako naman, never ko sila sinuportahan. Pero ako may sumunod talaga kay Inday Sara. Na ngayon ay nagsasabi at humingi na ng patawad sa bansa na mali nga ang kanyang desisyon. No? Ang pinagdadasal ko lang talaga, sana wala na ibang pagkakamaling magawa si Inday Sara. Dahil tayo naman talaga, ako, talaga ipinikit ko ng mata ko, binigay ko ng tiwala sa kanya. Dahil sa tingin ko, after a while, kailangan, talagang magdepende ka na sa desisyon ng mga paniniwala mong leader. Pinagdarasal ko na lang sana na pagamat siya ay isang tao, hindi na magkakaroon ng ganitong pagkakamali muli. Yeah. Kasi ngayon, kung mababasa mo sa social media, no, marami nagagalit dahil may mga nagpo-propose na Sara and Aimee, no, mga ganyan. Pero ako naniniwala ako na hindi na gagawin muli ni Inday Sara yung pagkakamali, yung pambudol sa kanya ng mga Marcos sa pangalawang pagkakataon. Ikaw? Ang sa akin lang, dapat tanggapin ni Inday Sara na lahat tayo nagkakamali. At kapag na-realize na meron ng pagkakamali, kinakailangan huwag mahiyang kumambyo at ilimita yung kumbaga danyos ng pagkakamali. Pero tingin ko, she has become wiser with the mistake. Yeah. And I'm hoping she will become a better leader because of it. Yeah, I think that's about spokes, no? Kung Well, mga kababayan natin talagang ako nung una, nag-expect ako na makita talaga si PRRD. Gusto mo nga umaten, di ba? Gusto ko Dahil niya. para masulyapan Nag-uusap na lang. kami na, Oo. marami kaming pinaplano na kung ano ba gagawin namin sa confirmation of charges. Pero hindi ko na-realize yun yung emotion ko lang, na gusto ko siya makita. Yung excitement ko na gusto ko, masulyapan ko. Pero now, na ayaw ng, dito sa statement ni PRRD, so mas naliwanagan tayo. Pero ganun pa man, sasamahan po namin kayo ni Maharlika sa pagsubaybay dito sa confirmation of charges sa 23, 24, at 25. Bagamat meron po kami pagpupulong sa Munich, siguro manunood kaming live. At habang nangyayari nga yung paglilitis na kung saan magbibigay ng summary ang prosecutor, ang defense at ang abogado ng mga biktima tungkol sa kaso nila, maipapakita rin namin sa inyo mga pangyayari dahil kami po ay naka-live look up courtesy of Diplomatic TV. Ibig sabihin, naroon din po kami sa hukuman at ang pagkakaiba po dahil kami hindi present sa building gaya ni Presidente Duterte, may explain namin kung ano mga nangyayari sa hukuman. Ongoing, yeah. So maraming salamat po. Malungkot pong araw natin ngayon. Kahapon, napakasaya natin. Pero syempre, talagang ganyan ang buhay. Baba, taas. At tuloy lang po tayo ng panalangin. At lumaban. Yeah, thank you so much po. At tuloy-tuloy pa rin at ang pagkipaglaban natin. Syempre, kaya naman tayo nagsama-sama spokes dahil gusto natin makaahon, 'di ba, sa kadiliman, sa kabangagan ng ating bayan. Sa lahat po ng mga nagmamahal kay PRRD, nagmamahal sa Pilipinas, sa lupang sinilangan, lalo na po dito sa Europa, nakakasalamuha namin. Thank you so much. Yung mga nakakasalubong natin, na mga kababayan natin, sobra talaga pare-pareho yung message na pinaparating sa atin sa patungkol kay PRRD. Lagi tinatanong kung musta na si PRRD, parang lagi sila nag-expect na meron talaga tayong alam privately na pwedeng i-share sa kanila, di ba? At bilang naging tagapagsalita ni Tatay Digong na hindi na pwedeng diretsahang magsalita at magbigay ng pasasalamat sa inyong lahat, ako na po bilang kanyang tagapagsalita nagsasabi. Maraming salamat po.
Kayo po nagbibigay ng lakas sa loob si Tatay Digong para harapin ang lahat ng pagsubok na ito. At kayo pong dahilan kung bakit siya po ay nakahanap na ng kapayapaan sa kanyang kapalaran. Yeah. Dahil alam niya, kahit nasan man siya, ramdam niyo ang kanyang pag-ibig. Salamat po. Thank you so much. Hanggang sa muli po. God bless. Thank you very much, mga kalab. Bye-bye.